Huling sayaw. Sa isang malayong baryo na napapaligiran ng madilim na kagubatan, may isang lumang mansyon na matagal nang hindi tinitirhan. Sinasabing bawat gabi, may maririnig kang tugtog ng isang lumang piano at kaluskos ng mga paa na sumasayaw sa lumang sahig ng bulwagan. Ngunit kapag may nagtangkang sumilip, bigla itong tatahimak. Isang araw, dumating si Miguel, isang manunulat na nais isaliksik ang misteryo ng mansyon. Doon niya nakilala si Isabela, isang magandang dalaga na tila isang lumang kaluluwa na nabubuhay sa modernong panahon. Mula nang dumating siya, gabi-gabi niyang nakikita si Isabela na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan sa loob ng mansyon. Para siyang isang anghel na naipit sa isang mundong hindi sa kanya. Sa bawat gabing pinagmamasdan niya ito, unti-unting nahulog ang kanyang loob kay Isabela. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kanilang kwento, may bumabagabag kay Miguel. Isang matandang babae sa baryo ang nagbabala sa kanya, huwag kang magpapasilaw sa kanyang ganda. Isa siyang alaala ng isang mapait na nakaraan. Ngunit binaliwala ito ni Miguel. Sa halip, mas lalo pa niyang inalam ang nakaraan ni Isabela. Isang gabi, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila, tinanong niya si Isabela, "Sino ka ba talaga?" Napaluha ang dalaga at nagumpisang magkwento. Noon daw ay isa siyang masayang babae na nagmahal ng isang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Ngunit nilinlang siya nito. Sa mismong gabi ng kanilang kasal, naglaho ang lalaki at iniwan siyang mag-isa sa altar. Dahil sa matinding lungkot at kahihiyan, isinumpa niya ang mansyon na maging saksi sa kanyang walang hanggang pangungulila. Mula noon, gabi-gabi siyang sumasayaw sa ilalim ng buwan, hinihintay ang pagbabalik ng kanyang iniibig. Napagtanto ni Miguel ang katotohanan, si Isabela ay isang espiritong hindi matahimik. Subalit kahit ganoon, hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Mahal niya si Isabela, at sa gabing iyon, isinayaw niya ito ng may tunay na pagmamahal. Sa bawat indayog ng kanilang katawan, unti-unting lumiwanag ang paligid, hanggang sa maglaho si Isabela sa kanyang mga bisig. Sa huling sandali, isang matamis na ngiti ang iniwan nito kay Miguel bago ito tuluyang naglaho, malaya na mula sa sumpang bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon. Simula noon, hindi na muling narinig ang lumang tugtog ng piano sa mansyon, ni ang mga yabag ng paa sa sahig. Ngunit sa puso ni Miguel, naroon pa rin ang alaala ng isang pag-ibig na hindi kayang burahin ng panahon. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang makakasama natin habang buhay, kundi kung paano natin tinutulungan ang isa't isa na makalaya mula sa sakit ng nakaraan.